Alam po ninyo, believe din naman po ako. Hindi po kay Sara Duterte ha. Hindi rin po sa mga Duterte-aligned politicians. Kung hindi po sa tibay ng paniniwala ng ilan nilang mga supporters. Kasi po, kahit ilang beses nang nabubuking ang mga inconsistencies, kahit ilang beses nang wala naman maipakitang matibay na ebidensya, marami pa rin po ang handang maniwala sa kahit na anong narrative na inihahain sa kanila. Ngayon po, may panibagong video na naman si VP Sara, no? At ang sabi niya, nababahala daw po siya sa nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Ginagamit daw ang pera ng gobyerno para usigin ang kanyang mga kaalyado o yung mga opposition sa gobyerno. Pero mawalang galang na po linawin po natin itong drama na to. Kung talagang concern po kayo sa kapayapaan ng bansa, bakit parang kayo pa rin yung paulit-ulit na nagbubuhos ng gasolina sa apoy? Kasi hindi naman sana ganito ang politika ngayon kung hindi po nagsimula ang walang tigil na intriga, paratang at conspiracy theories na ilang taon ang ibinabato ninyo sa administration. No? Nung nagsimula pong magkaroon ng investigation sa inyo, sa ilang mga controversials na usapin, at hindi kayo napagbigyan dun sa ilang mga favors po na hinihingi ninyo sa administration, no? Biglang nagkaroon na ng sunod-sunod na kwento. Magsimula ito sa presidente, no? Na kesyo ang presidente ay isang addict, mastermind sa flood control projects issues, may kung ano-anong nakawan daw. Ang nagtataka lang po ako, bakit wala naman po kayong mailabas na maayos na ebidensya? Puro lamang po kayo intriga para malihis yung usapan sa inyo. Sa halip po, kayo pa yung nakitaan ng mga sapat na ebidensya sa issue ng mga katiwalaan sa inyo. Sa pagkadesperado po ng inyong grupo, kung totoong may ebidensya na hindi fabricated malamang po inilabas na ninyo. Ang kailangan po natin hindi haka-haka, hindi chismis, hindi Facebook post, hindi po vlog, pero parang ginagawa nyo po yan para sa inyong mga supporters lang, para patuloy ninyong mabilog yung mga ulo nila. Ang kailangan po natin, ebidensya. Dahil po sa isang matinong lipunan, hindi po kasi pwedeng unahin yung hatol bago mo ibigay yung pruweba, no? At ito po talaga yung nagugulat ako kapag merong allegations laban sa mga political rivals ninyo. Sapat na yung kwento. Kwento lang yung sinasabi ninyo. Wala nang iba, yung mga theory lang ninyo. Pero wala nang iba. Sapat na daw yung hinala. Basta parang ang gusto nyo lang sabihin, magtiwala kayo. Talagang magnanakaw sila. Di po ba? Sapat na yung conspiracy theory na naiisip ninyo. Pero kapag po kayo ang iniimbestigahan, biglang ang sigaw po ninyo, political persecution, pinupolitika ako. Hindi po ba doble kara yun? Di ba? Pagdating po sa flood control issue, isipin po nating maigi mga kababayan ko, kung may anomalya, 'di ba? At meron naman po talaga, alam naman po nating meron. Ang tanong, kailan po ba nagsimula ang mga proyektong ito? 'Di ba? Kailan po nagsimulang umikot ang mga kontrata? Kailan po nagsimulang pumasok ang mga kontraktor na kagaya ni Diskaya na ngayon ay laman ng mga balita? Hindi po ba maraming taon na itong nangyari? At si Diskaya mismo yung nagsabi na nagsimula sila way back in 2016. 'Di ba? So kung maghahanap tayo ng mastermind in 2016, 'di ba? Hindi po ba si dating Pangulong Duterte ang mismong umamin during his time na malala daw yung corruption sa ilang bahagi ng DPWH at sa mga flood control projects. At pagkatapos sabi niya, bago matapos yung termino niya, hindi daw niya yun kayang lutasin. Kahit expected pa siya ng 20 more years, hindi niya kayang lutasin yung corruption. Well, kung talagang gusto po nating malaman yung katotohanan, bakit napakahirap ilabas ang lahat ng dokumento, yung records, yung journal, yung transaction histories na makakatulong sana sa investigasyon, no? Kasi itong mga Diskaya, ayaw pa rin nilang ilabas yung transaction, yung records of transactions nila from 2016 to 2022. Bakit po? Ano yung itinatago? Curious lang naman ako, no? Kung kayo ay nagbubulag-bulagan na, well, kayo po yung bahala. Kung wala na kayo sa sarili ninyong, kung wala na yung critical thinking ninyo, ay
Nahirap na po yan, 'di ba? Dapat ang loyalty natin nasa bansa. Kung malinis po ang lahat, bakit po merong pag-aatubili? 'Di ba? Bakit po umiiwas? Bakit po hindi makaharap sa accountability? Lahat po dinadaan sa technicalities. Bakit po parang mas marami pang effort sa paggawa ng narratives kesa sa pagsagot ng mga tanong? At ang daming trolls na nakikipaglaban para dun sa mga narratives na ginagawa nila. Dito po ako talagang nagtataka, no? Bakit parang sobrang desperado ng ilang mga Duterte-aligned politicians na ilihis yung usapan? Bakit sa halip na sagutin yung mga findings, ang ginagawa, maghanap ka agad ng bagong kontrabida? Simple lang naman po dahil malamang sa hindi, sila talaga yung merong totoong pananagutan. Bakit po bawat investigasyon ay kailangan gawin nilang political attack? Investigation pa lang naman, sinasabi, inaatake sila. Napakasimple lang naman po yung sagot Kapag napunta kasi yung attention ng publiko sa ibang tao at nawala yung attention sa kanila, hindi na tinitingnan ng publiko yung mga tanong na dapat nila talagang sagutin. Nadadivert na yung attention ng mga publiko. Kapag nagalit na yung supporters sa ibang kampo, kasi nag-fuel na naman siya ng anger hindi na nila napapansin yung mga butas sa sariling kwento ng mga Duterte. Hindi na nila napapansin yung mga issues na dapat na sinasagot nila. Kasi parang sapat na yung ingay, natatabunan na po yung katotohanan. Yun po yung nakakalungkot doon. Kasi yung totoong biktima dito, hindi naman yung mga politiko, hindi naman talaga sila Tayo. Yung ordinaryong Pilipino po ang mga biktima. Habang sila nag-aaway-away para sa kapangyarihan, di ba? Tayo talaga yung nagbabayad ng buwis. Habang sila ay nagbabatuhan ng accusations. Alam ba ninyo tayo yung nakakaranas ng baha? Habang itong mga politiko na pinaglalaban nyo, di ba? At lumalaban naman para sa sarili nilang impluwensya, hindi naman para sa inyo. Tayo po naghihirap pa rin sa taas ng presyo ng bilihin. At alam niyo po ba yung pinakamasakit doon? May mga supporters na handang makipag-away, makipagbasagan ng ulo online. Baka nga pati personal pa Nakakatakot din. Huwag ninyong sirain yung buhay ninyo dahil sa mga politikong yan. At willing pa kayong ipagtanggol ang mga politiko na to na hindi naman po kayo kilala. 'Di ba? Mga politiko to na nakatira sa malaking bahay, may mga convoy, di ba? May security, ilan nilang security? Hundreds, di ba? Hundreds. May kapangyarihan habang yung mga tagahanga na kagaya po nitong mga DDS patuloy na nakikipagsapalaran para mabuhay lang kayo araw-araw. Kaya sana bago kayo magalit kapag kayo inulanan ng mga kwento na wala namang ebidensya, bago kayo mag-share, bago kayo maniwala sa susunod na mga viral videos nila at mga narrative, magtanong po muna tayo. Nasaan ang mga ebidensya? Anong klaseng ebidensya yung pinapakita sa amin? Nasaan yung mga dokumento? Nasaan ang money trail, ang pera trail? Nasaan yung accountability? Bakit sinasabi lang ito sa social media? Alam po ninyo, ang tunay na leader, hindi nagpapakain ng galit sa inyo araw-araw. Ang tunay pong leader, hindi po nabubuhay sa intriga. Para araw-araw din kayong nagagalit, di ba? Ang tunay na leader, kapag nakakita ng kaguluhan, naghahanap ng paraan para humupa ito. Kung gustong magsalita, dapat pag bawat bukas ng bibig, para sa kaayusan ng bansa, para sa kapayapaan. Hindi yung bawat bukas ng bibig, panibagong dahilan para mag-away yung mga Pilipino. Kasi sa totoo lang po, nakakapagod na, di ba? Nakakainis na. At oo, nakaka-alarma na po talaga ang mga nangyayaring ito. Dahil habang abala yung lahat sa politics, parang nakakalimutan na natin yung pinakamahalagang tanong po dito. Sino ba talaga ang nananagot? Hindi ba tayo na taong bayan? Kagaya ng nangyayari sa Senado ngayon, sino ba talaga yung nagsasakripisyo? Ito ba talagang majority? Ito bang minority? Hindi ba tayo na taong bayan, yung karaniwang Pilipino? At sino po ba yung mga patuloy na umiiwas sa pananagutan, ginagamit ang kapangyarihan, ginagamit kayong mga supporters para iwasan ng accountability, para tayo magrambulan dito?
lalo na sa social media. Maling-mali po. So it's time na dapat unahin naman natin yung bayan natin. Huwag naman sila.